Good morning. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 11 October 2023. Nandito na tayo sa aklat ng 2 Samuel chapter 20. Ang paghihimagsik ni Seba. Basa. 2 Samuel chapter 20 verse 1. Si Seba na taga Gilgal ay isang walang hiyang tao. Siya ay anak ni Bikri. Mula sa lipi ni Benjamin, hinipa niya ang trompeta upang mapansin ng tao. Isinisigaw niya, umuwi na tayo o Israel. Pasensya na nga pala sa ingay ng electric fan ulit at mainit na naman ulit dito. Pero okay na yan basta wala lang bagyo. Ano bang mapapala natin kay David? Ano bang nagawa para sa atin ng anak ni Jesse? Verse 2. Humiwalay nga kay David ang mga taga-Israel at sumama kay Seba, ngunit nanatiling tapat ang mga taga-Juda kay David at buhat sa Jordan ay inihatid nila ang hari hanggang Jerusalem. Verse 3. Pagdating doon, ipinakuha ni David ang 10 asawang lingkod na iniwan niya upang mamahala sa palasyo. Pinapunta niya ang mga ito sa isang bahay, pinatira doon at pinabantayan. Pinadadalhan niya ang mga ito ng kanilang mga pangangailangan, ngunit hindi na niya sila muling sinipingan. Ang dami guys, no? 10 asawang lingkod. Tapos magsama-sama sa isang bahay yan. Pag sa atin siguro yan, generation ngayon, hindi ko lang alam kung puro silusan or ano, syempre hindi maiwasan yung away-away. Diba? So, I think sa panahon nila is tanggap na tanggap talaga yan. Okay. Okay, dito muna ulit tayo sa chapter 20 ng 2 Samuel verse 3. Ulitin ko lang. Pagdating doon, ipinakuha ni David ang 10 asawang lingkod na iniwan niya upang mamahala sa palasyo. Pinapunta niya ang mga ito sa isang bahay. Pinatira doon at pinabantayan. Pinadadalhan niya ang mga ito ng kanilang mga pangangailangan, ngunit hindi na niya sila muling sinipingan. Kaya't namuhay silang para mga byuda hanggang sa sila'y mamatay. Verse 4. Tinawag ng hari si Amasa at sinabi, tipunin mo ang mga kalalakihan ng Juda at dadalhin mo sila rito sa loob ng 3 araw. Verse 5. Sinikap ni Amasang sundin ang utos ng hari, ngunit hindi niya naiharap dito ang mga kalalakihan ng Juda sa loob ng takdang panahon. Verse 6. Dahil dito, tinawag ni David si Abisai. Sinabi niya, mas malaking gulo ang idudulot ni Seba kaysa kay Absalom. Kaya't isama mo ang aking mga tauhan at habulin ninyo siya. Baka may masakop siyang lungsod na may kutan at hindi na natin siya mahuli. Verse 7. Sumama nga kay Abisai si Joab at ang mga tauhan niya, gayon din ang mga Piliteo at Kereteo upang tugisin si Seba na anak ni Bikri. Verse 8. Pagsapit nila sa may malaking bato sa Gibeon, sinalubong sila ni Amasa. Suot noon ni Joab ang kanyang kasuotang pandigma at may dala siyang espada na nakakabit sa kanyang sinturon. Habang papalapit siya, nalaglag ang kanyang espada. Verse 9. Sinabi niya, kumusta ka kapatid ko? Sabay hawak ng kanang kamay sa balbas ni Amasa upang ito'y hagkan. Verse 10. Hindi napapansin ni Amasa ang espadang hawak ni Joab sa kabilang kamay, kaya't sinaksak siya nito sa tiyan. Lumuwa sa lupa ang bituka niya at namatay agad sa saksak na iyon. Nagpatuloy ang magkapatid na Joab at Abisai sa kanilang pagtugis kay Seba. Verse 11. Isang tauhan ni Joab ang tumayo sa may bangkay ni Amasa at sumigaw. Ang lahat ng kakampi ni Joab at ni David ay sumunod kay Joab. Verse 12. Nakabulagta sa gitna ng lansangan ang bangkay ni Amasa, naliligo sa sariling dugo, kaya lahat ng makakita rito ay napapahinto. Nang mapuna ito ng isang tauhan ni Joab, hinila niya ang bangkay at inilayo sa daan sa katinakpan ng damit. Verse 13. Nang maalis ang bangkay sa gitna ng daan, lahat ay sumunod kay Joab upang tugisin si Seba. Verse 14. Pinuntahan ni Seba ang lahat ng lipi ng Israel hanggang sa sumapit siya sa Abel-Bet Maaka. Lahat ng angkan ni Bikri ay nagkaisang sumunod sa kanya na pumasok sa lungsod.
Verse 15. Nalaman iyon ng mga tauhan ni Joab, kaya kinubkob nila ang lungsod. Nagbunton sila ng lupa sa tabi ng pader para makasampa roon habang pinababagsak ng iba ang pader ng lungsod. Verse 16. Ngunit isang matalinong babae ang nangahas tumayo sa isang mataas na lugar sa pader at mula roon ay nanawagan, makinig kayo, sabihin ninyo kay Joab na pumarito, gusto ko sana siyang makausap. Verse 17. Paglapit ni Joab, tinanong siya ng babae, kayo po ba si Joab? Ako nga, sagot nito. Pakinggan po ninyo ang aking sasabihin, sabi ng babae. Sige, nakikinig ako, wika naman ni Joab. Verse 18. Noong araw, sabi ng babae, mayroon pong ganitong kasabihan, magtanong ka sa lungsod ng Abel, at ganoon nga ang ginagawa ng mga tao noon upang malutas ang kanilang suliranin. Verse 19. Sa buong Israel, ang lungsod pong ito ay maituturing na pinakatahimik at tapat. Siya ay tulad ng isang mapag-arugang ina sa Israel. Bakit gusto ninyo itong gibain? Bakit ninyo wawasakin ang lungsod na ipinamana ni Yahweh? Verse 20. Hindi ko gagawin iyan, wika ni Joab. Hindi namin gustong wasakin ang inyong lungsod. Verse 21. Wala iyon sa plano namin. Hinahanap lang namin si Seba na naghihimagsik laban kay Haring David. Siya ay anak ni Bikri at taga-bulubunduki ng Ephraim. Isuko ninyo siya at iiwan namin ang lungsod. Sinabi ng babae, kung ganon, ihahagis namin sa iyo ang kanyang ulo mula sa pader. Verse 22. Pumasok siya sa kabayanan at palibhas ay matalino, sumang-ayon sa kanya ang mga taong bayan. Sa kanyang binabalak, pinugutan nila ng ulo si Seba at inihagis ito kay Joab. Hinipa naman ni Joab ang trumpeta, kahit ang lungsod ay iniwan na ng kanyang mga kawal at sila'y nagsiuwian na. Si Joab na may bumalik sa Jerusalem at nagpunta sa hari. Ang mga opisyal ni David. Verse 23. 2 Samuel chapter 20 verse 23. Ito ang mga opisyal ng hukbo ni Haring David. Si Joab ang pinuno sa buong hukbo ng Israel. Si Binayas, anak ni Joyada, ang pinuno ng mga bantay na Keretio at Peletio. Verse 24. Sa Adoram naman ang tagapamahala sa lahat ng sapilitang paggawa. Si Jehoshaphat, anak ni Ahilud, ang tagapag-ingat ng mga kasulatan. Verse 25. At si Siva, iba yung Seba guys, or tapos ito naman Siva sa verse 25. Basahin nyo rin yung 2 Samuel chapter 20 verse 25. Magkaiba yan. At si Siva naman ang kalihim ng hari. So yung napugutan ng ulo is Seba. Ito naman is Siva. Letter V as in victory. Yung isa naman B as in boy. Naman ang kalihim ng hari, sina Zadok at Abiatar ang nagsilbing mga pari. Verse 26. At si Ira na taga Jair ay isa rin sa mga pari ni David. Basahin pa ba natin yung chapter 21? Mahaba-haba din ito eh. So bukas na itong chapter 21 guys. Bye everyone. God bless.